Magandang balita mga kamanggagawa, nanalo ang laban ng mga manggagawa sa kabila ng temporary restraining order laban sa wage order na nagtataas ng sahod ng ating mga kamanggagawa sa NCR. Hindi tayo nanahimik at napakilos natin ang Department of Labor and Employment. Matapos ang TRO ng Pasig City RTC laban sa implementasyon ng Wage Order number 27 na naglalayong taasan ang sahod ng mga manggagawa sa NCR, marami ang nag-alala na baka tuluyan ng mapigilan ang dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Pero hindi na nahimik ang labor sector. Nangalampag tayo, nagpahayag tayo, naninindigan tayo at sama-sama nating ipinaglaban ang karapatan ng mga manggagawa sa makatarungang sahod. At ngayon, malinaw na ang tugod mula sa Department of Labor and Employment. Kahapon, August 7, 2026, nilabas ng Department of Labor and Employment ang Administrative Order number 264 Series of 2026 na naglalatag ng guidelines sa implementasyon, monitoring, exemption at enforcement ng nasabing wage order. Sa Section 1, malinaw ang heading, Continuing Implementation of Wage Order. Nakasaad dito na ang approved wage orders ay magiging effective and immediately executory matapos ang itinakdang publication period. At ang wage setting at monitoring function ng Regional Wage Board ay continuing in nature. Inatasan din ang NWPC at RTWPB na magsagawa ng continuous post-publication implementation monitoring at compliance tracking. Sa Section 3, inatasan ang Department of Labor and Employment Regional Directors at Authorized Inspection na tignan ang financial books at mga employment records ng mga kumpanya upang matiyak ang compliance sa bagong wage rates. At kapag may nakitang wage deficiencies, maaari itong tugunan sa pamamagitan ng compliance order sa ilalim ng enforcement powers ng DOLE. Mga kamanggagawa, ito ang mahalagang punto. Nanalo ang laban ng mga manggagawa. Hindi ito dahil sa isang dokumentong kayang basta magpawalang bisa sa isang court order. Hindi iyon ang sinasabi ng administrative order. Kundi dahil sa kabila ng legal na hadlang, hindi natigil ang pagkilos ng mga manggagawa. Dahil sa sama-samang pangangalampag, pag-organisa, protesta at panawagan ng labor groups, napakilos ang Department of Labor and Employment. At naglabas ito ng isang pulisiya na mariing nagbibigay diin sa continuing implementation, monitoring at enforcement ng mga wage orders. Ito ang resulta kapag hindi nananahimik ang manggagawa. Kapag paisa-isa tayo, madaling hindi pansinin. Pero kapag sama-sama tayong nagsasalita, naririnig tayo. Kapag sama-sama tayong kumikilos, napipilitang tumugon ang mga institusyon ng gobyerno. Pero mga kamanggagawa, meron pa tayong mas malaking laban, ang buwagin ang provincial rate. Mga kamanggagawa, huwag tayong huminto dito. Kung nagawa nating iparamdam ang lakas ng sama-samang pagkilos sa usapin ng Wage Order 27, ano pa kaya kung ang mga manggagawa sa buong Pilipinas ay sabay-sabay mga lampag? Hanggang kailan natin tatanggapin na magkaiba ang minimum wage ng mga manggagawa dahil lamang magkaiba ang probinsya na kanyang pinagtatrabahuhan? Pareho namang mahal ang pagkain, pareho namang tumataas ang gasolina, pareho namang mahal ang kuryente, gamot at edukasyon. Pero bakit ang halaga ng paggawa ng isang Pilipino ay nakadepende sa kanyang lokasyon? Kaya hindi dapat matapos ang laban sa isang regional wage order para sa mga nagsusulong na buwagin ang provincial wage system at sa pagpasa ng House Bill number 8081 at mga manggagawang gustong buwagin ang provincial rate, ito ang leksyon. Kung matututunan nating mga manggagawa sa buong Pilipinas na magkaisa, mag-organisa,
lumabas sa lansangan sa mapayapang paraan, mga lampag at iparamdam sa gobyerno ang ating panawagan. Kaya din nating itulak ang mas malawakan na reforma sa sahod. Ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang karapatan sa paggawa ay hindi binibigay ng kusa. Ipinaglalaban, ipinagigiitan, at binabantayan. Sa Wage Order number 27, ipinakita natin nangalampag ang mga manggagawa, napakilos ang Department of Labor and Employment, at nanalo ang laban ng mga manggagawa. Ngayon, panahon naman para palakasin ang panawagan para sa isang mas makatarungan at mas pantay na sistema ng sahod sa buong bansa. Kapag nagkakaisa ang mga manggagawa, walang panawagan ang madaling baliwalain. Kaya laban, manggagawa!